Ilang araw bago ihatid ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address, hindi lamang mga opisyal at eksperto ang may gustong marinig. May sariling tanong din ang mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa problema sa pagkain, trabaho, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Bago magsalita ang Pangulo tungkol sa estado ng bansa, pinakinggan muna natin ang tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Iisang tanong ang ating iniharap sa iba't ibang sektor. Ano ang isang problemang gusto mong bigyan ng malinaw na sagot ng Pangulo sa kanyang sona? At ito ang kanilang mga sagot. Sa kabukiran, patuloy na dinaranas ng mga magsasaka ang mahal na pataba, binhi at krudo habang nananatiling mababa ang presyo ng kanilang ani. Malaba tayo, labis sa buno, kag bugas. Mapratong, braklon mo sa market. Sa karagatan, mahal ang gasolina, ngunit kakaunti ang huli. Para sa mga mangingisda, ang kabuhayan ay nakasalalay sa suportang matagal na nilang hinihintay. Ang gusto ko marinig kay Mr. President, ang aking sinasabi sa kanya na kung pwede makarating ang kanyang tulong dito sa atin. Para nga maniniwala din kami kay Mr. President. Yan ang sa amin gusto. Sa pangisda, okay man kami dito sa pangisda. Pero kulang kami sa maliliit na bangka, suporta. Sa paaralan, problemang kinakaharap ang kulang sa silid-aralan, learning materials, mga guro na overload at hindi makapag-focus sa kanilang trabahong magturo dahil sa kakulangan ng manpower, at mga batang nahihirapang bumasa at umunawa. In the upcoming SONA of President Marcos, in the perspective of a teacher, what I would like the President to address is the administrative tasks of teachers be streamlined, which means hopefully there are other staff or employees or non-teaching personnel that the government or DepEd will hire so that the teachers would focus on curriculum instruction, and that is one of the main problems of our education right now, and that is learning recovery. So hopefully teachers would focus on the classroom teaching. Para sa mga estudyante, hindi lamang diploma ang mahalaga. Kaya nais nila na pantay-pantay ang pagpili ng mga scholarship program para lahat ay makapagtapos sa pag-aaral. Kung ang iban abi OFW ila parents need pag ipakita kung pila ang sweldo balati ka-unfair man bala kay ang sa iban damo sa scholarship nga damo man ang iban kwarta pero gakadala sila sa scholar, ang mga hindi privileged bala wala pagkakadala. Yung mga hindi deserve. Oo, yung mga hindi deserve. So yung panawagan nyo maging patas, Patas. yung pagpili sa scholarship. Sa kalsada, araw-araw na panaghoy ng mga drivers ang sobrang mahal na krudo at wala nang maiuwing pera para sa kanilang pamilya. At hiling nila ang malinaw na programa ng gobyerno para sa kanila. Ang gusto ko talaga talabot sa iya, na ngayon naman patakaran sa mga tricycle driver, na para di man kami bagagakpan, daway kayo buhay man kami gagwa mo. Kaya muna lang na pangayo ko sa nila. Hinihingi namin na sana yung mga hindi pa nakagail ng social pension ay magkaroon na ng universal pension. Dahil kung kakipigyan ng universal pension, sabi daw kami, mga pensionado, at gaya din ng mga SSS. Pero it's unfair naman kasi nung nagtrabaho pa lang kami, nadidak na yung payroll namin. O bakit hindi kami bigyan ng kahit 1,000 lang para may fulfill din kami. Kailangan dapat ibigay sa mga taong may kakayahan na magkaroon ng magandang buhay, kundi lahat para sa lahat. Kasi marami sa atin ngayon ang mahirap pa rin. Kasi kagaya ng binibigay nila ng mga ayuda, yung kakilala lang nila yung binibigyan, di naman lahat-lahat yung binibigyan eh. Hindi para sa tao, para sa pigado, hindi para sa manggaranon. Magkakaiba man ang kanilang trabaho, edad at pinagmulan, iisa lang ang kanilang hinihingi. Hindi lamang pangako, hindi lamang magagandang numero, kundi malinaw na programa at resultang
mararamdaman sa pang-araw-araw na buhay. Para sa Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, special coverage. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Darka Tatak RMN.